Magandang araw, Ma'am Kim. At magandang araw, mga kasambahay. Ngayong episode ay babahagi natin ang mga naging pangyayari sa loob at labas ng Campo Crame. Magandang araw din sa iyo, sir. At sa lahat ng ating mga kasangbahay, napapanood po natin ang pahayag ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa sa traditional flag raising ceremony sa Camp Crame. Ipapakita po natin sa publiko ang anti-illegal gambling project ng Eastern Police District. Ibabahagi din natin ang mandato ng bagong tatag na Counterintelligence Task Force ng Pambansang Pulisya. Matutungayan po natin ang katatapos na Protect 5th General Assembly na ginanap sa Campo Crame. Kikilalanin natin ngayong episode ang Trail Runner Police na sasabak sa kompetisyon sa bansang France. Tutukan po natin ang programa ng Pasay Police para sa mga kabataan. At bilang panghuli, tutukan ng mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong atid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service. Nitong nakarang Lunes ay muling nagbigay ng pahayag si Police Director General Ronald De La Rosa sa traditional Monday flag raising. Layon niya na pag-ibayuhin ng mga pulis ang pagganap sa sinumpang tungkulin at magkaroon ng disiplina upang maging magandang halimbawa sa komunidad. Ang buong pangyayari, tunghayan natin. Kasalukuyang ipinatutupad ng Philippine National Police ang internal cleansing sa buong hanay nito. Kaya naman mahigpit na pinalalahanan ni Chief of PNP Police Director General Ronald De La Rosa ang lahat ng pulis at non-uniform personnel na paigtingin ang disiplina sa lahat ng oras at pagkakataon. Kasabay ng flag raising ceremony nitong Lunes ay nagbigay ng mensahe ang hepe ng pulisya kaugnay sa kanyang mahigpit na pagpapairal ng internal cleansing. Bahagi ng mensahe ni Chief of PNP De La Rosa ang pagtalima ng bawat pulis sa back to basics tulad ng formation. Itong pag-formation natin, itong pag-uwansa natin, they are a basic manifestation of discipline. Kaya, pag tayo ay nagpapasilwibyo, dumaan dito sa oras natin, at hindi naka-align, hindi nakikipistip, talagang kami dito sa harapan ni nagagalit na bakit hindi kayo makapag-resist. Meron namang bumbong, meron namang banda na pakiberyo. Bakit hindi makapag-resist? Hindi pala ang rason? Kayo ba'y walang training na pinagdaanan? Or you just simply don't care kung nag-resist kayo? Aniya, ang simpleng formation tulad nito ay isang magandang halimbawa ng pagpapakita ng mataas na disiplina ng mga pulis. Sa tamang pagtayo at pagparada pa lamang ay makikita na ang pagiging disiplinado ng isang pulis. Pinalalahanan din ni Chief of PNP ang mga non-uniform personnel o NUP na sila ay bahagi rin ng internal cleansing. Nabanggit din ni Chief of PNP na nobody is indispensable sa ating organisasyon. Maliban dito, nabanggit din ni Chief of PNP na ang mga NUP ay posibleng mapasama rin sa reassignment na normal namang nangyayari sa PNP. At kayo din dyan mga NUP, it doesn't mean na kung hindi kayo ng information, libre kayo dyan na pagkakagala kahit saan when the ceremony is going on. Nakita rin nyo, nakailipon nyo na kayo.
You sit down properly, you listen to the, you pay attention to the program, you pay attention to the ceremony. Dahil yung mga minor offenses, mga minor mga simple neglect of duty, contagious yan. Very contagious yan. Kaya sabi ng ibang uniform personnel, we have just one PNP. Bakit kami, ibang treatment kami? Iba yung treatment ng duty. Sa huli ng kanyang mensahe, giniit ni Chief PNP De La Rosa na muling palakasin ang disiplina ng mga pulis at ito'y tiyak na magdudulot ng magandang imahe at respeto mula sa publiko. Kailangan natin disiplinahin natin halay. We cannot rise up again proudly pag marami pa rin sa atin na hindi nag-act accordingly. Kailangan natin ng disiplina talaga. Samantala, mas pinaigting naman ng Campo Crame ang mahigpit na pagpapatupad ng mga camp rules and regulations nito. Kaya ito po ang aming payo sa mga pupunta sa Campo Crame. Sundin po natin ang kanilang mga pinatutupad na alituntunin, maging kayo man ay motorista o walk-in visitors. Samantala, hinimok ni PNP Chief Director General De La Rosa ang publiko na tumulong sa paglilinis sa hanay ng pulisya sa pamamagitan ng pagre-report sa kanilang hotline laban sa mga pulis scalawags. Maaari din nating isumbong ang mga tiwali o abusadong pulis sa PNP Counterintelligence Task Force sa numero na 0998-970-2286. Naglunsad ng panibagong kampanya kontra illegal gambling ang Eastern Police District sa pamumuno ni Police Chief Superintendent Romeo Sapitola. Narito po, panuurin natin. Dahil sa mas pinaigting na operasyon ng Eastern Police District upang sugpuin ang illegal gambling sa kanilang mga nasasakupan, sa pag-uutos pa rin ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ay 67 na ang naaresto dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1602 mula sa iba't ibang klase ng sugal mula noong February 1 hanggang February 23 na isinagawa ng pinagsama-samang operatiba ng EPD, City of Police Stations ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan dahil pa rin sa direktiba ng District Director ng EPD na si Police Chief Superintendent Romulo Sapitola. Lahat ng area ko, patutukan ko dahil alam mo naman ang sugal ay parang pastime kasi ng ating mga kababayan yung sugal. So, hindi lang ang Marikina, hindi lang ang Pasig, hindi lang Mandaluyong, hindi lang San Juan, kung buong nasasakupan ng Eastern Police District ay aming pagbabayuhin. Iba-iba. Mayroon sa San Juan, mayroon sa Mandaluyong, mayroon sa Marikina at mayroon sa Pasig. So, buong area talaga ng Eastern Police District ay talagang kinukumpanya namin ito, illegal gambling. Well, illegal gambling, alam natin, unang-una yung weteng, yung mga karakos, yung mga tupada. Basta ang sugal na walang pahintulot ng gobyerno, walang prangkisa sa gobyerno, ito ay illegal. Pero may mga sugal naman na pinapayagan ng gobyerno, katulad na yung casino, di ba? Yung sabungan, binibigyan din ng prangkisa yan. Yan ay pinapahintulutan ng ating, regulate nga ng ating gobyerno, yun ang pinapahintulutan. Umabot sa total na 9,126 pesos and 5 cents ang nakumpiskang halaga mula sa mga suspects. Kasalukuyan namang nakakulong ang 67 na mga suspects sa City Police Stations ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan kung saan nangyari ang panghuhuli sa mga suspect. Well, kinulong, pinailan ang asunto, pero alam mo naman itong asunto na ito ay pwede naman silang magpiyansa. Samantala, patuloy na binibigyang babala ng gobyerno ang mga mamamayan na tigilan ang pagsusugal at umiwas rito. Ipinagbabawal ito base sa Presidential Decree 1602, lahat ng klase ng iligal na sugalan. Well, unang-una, kailangan intelligence-driven operation ito. Dapat mayroong talaga impormasyon na hawak-hawak ng ating kapulisan na ibinigay ng ating intelligence. At dapat katulong din ng ating barangay dahil alam mo,
yung mga manunugal nandyan lang sa barangay. So dapat yung mga barangay officials katulong din natin para ma-pinpoint kung sino-sino yung mga involved dito. Well, yung mga small crime na to, no? Ito yung mga utusan, ano? Ito yung mga runner nila, ito yung tagapatay. Kung ito mahuli natin lahat to, wala na silang mautusan. Naturally, mamamatay din yung hanap buhay nilang gambling. Ano? At may pakita rin natin sa taong bayan na sincero ang kapulisan dahil hinuhuli nga yung mga nagpapataya. At wala na silang, kung walang magpapataya, wala rin tataya. Pero mas maganda siguro kung walang tataya talaga. Kung ang illegal gambling ay hindi ito pinapatronize ng ating mga kababayan, ay ito ay mamamatay talaga ito, nakusa. Ayon sa ating batas, ang mga mapapatunayang nagkasala depende sa kanilang offense o violation ay maaaring makulong ng 30 araw hanggang sa 20 taon sa bilangguan. Samantalang kung ang isang nahuli, maging kolektor, ahente, coordinator, controller, supervisor, maintainer, manager, operator, financier, or capitalist ng anumang illegal na sugalan ay isang government employee o isang public official, halal o appointed man ay maaaring mapatawan ng 12 taon at 1 araw hanggang 20 taong pagkakakulong at pagbumultahin ng 3 milyon hanggang 5 milyong piso bukod pa sa pagkakatanggal sa serbisyo sa gobyerno. Well, dapat talaga matigil itong illegal gambling. Una-una, ito ay hindi po sang-ayon sa batas. Hindi rin immoral naman ito. Masama po ito na ito ay baka matutunan ng mga bata ito. Maging sugarol din sila. So siguro ito ang mamamayan, ang kapulisan at ang taong bayan ay magkaisa na labanan natin ito illegal gambling. Mga kasama ko dito sa Eastern Police District, patupad natin ang direktiba ng ating mahal na Chief Philippine National Police na pagbayuin natin ang kumpanya natin laban sa illegal na gambling. Mabigat ang tungkulin na nakaatang sa bagong tatag na Counterintelligence Task Force ng Pambansang Pulisya. Kaya naman, inalam ng Police at Your Service ang mandato nito. Ang aming nakalap na may impormasyon, tutukan niyo po. Mariin ang direktibang binitawan ni Police Director General Ronald Marapon de la Rosa bilang pinuno ng Pambansang Pulisya sa bawat pulis na linisin ang mga tiwaling kabaro sa bawat hanay nito. Kaya naman, isa sa mga opisinang naatasan na magsagawa ng operasyong tututok sa paghuli at pagsupil sa ilang mga iligal na gawain ng mangilan-ngilang tiwaling pulis ay ang Counterintelligence Task Force o CITF. Pinasyalan at kinapanayam ng Police at Your Service Team ang kasalukuyang Task Force Commander nito na si Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo kung saan kanyang ibinahagi ang kanilang mandato bilang bagong talagang commander ng CITF. The CITF or the Counterintelligence Task Force is mandated to eradicate rogue PNP personnel and proactively preempt other personnel from committing the acts of graft and corruption and other crimes. Bukod sa mandato nilang masupil ang iligal na gawain ng ilang tiwaling pulis, inisa-isa rin ni Police Senior Superintendent Malayo ang ilang function na kanilang ipinatutupad at isinasagawa gaya ng pagkalap ng matibay na impormasyon at ebidensya na mag-uugnay sa mga hinihinalang maling gawain ng iilang pulis. Number 1, we will conduct relevant information gathering against the uniformed personnel. 2, we have to detect and conduct case build-up on their involvement in the acts of graft and corruptions, criminal activities, to include other crimes. And we will also conduct neutralization or for the immediate negation. Then we will initiate case operations when intelligence build-up is needed. Or should I say, we could refer the cases to other agencies. We could do that to the IAS, the same offices but to the IAS, to the regional directors, and should I say also for the DIDM. And then lastly, we will do some actions as directed by the Chief PNP. Sa kabila ng ilang linggo pa lang na pagkakabuo ng CITF at dahil sa maigting na pagpapatupad ng kanilang tungkulin, kamakailan ay ilang mga pulis na ang gumagawa ng iligal na aktibidad ang inaksyonan ng grupo. Kaya naman mariin rin ang kautusan ni Police Senior Superintendent Malayo sa kanyang mga pulis na pinamumunuan. First, when I assumed in on February 2, that's the time that we have our organizational meeting. My marching order is, since we will be cleansing the PNP, then cleansing must start from ourselves.
starts from every personnel assigned in the CITF. It's for the personnel, the physical, and even within the perimeter of our offices. There have been a lot of measures that have been adopted by organization. I think I would just influence them to really be committed also to our job. Let's do our job. We are properly compensated by the government. Let's do away with the graft and corruption. Maliban dyan, aniya, bagamat malaking hamon ang kanyang kakaharapin bilang unang task force commander ng CITF, lubos ang kanyang pasasalamat sa karangalan na maging pinuno ng grupo. Dagdag pa ni Police Senior Superintendent Malayo, handa siyang harapin ang anumang hamon na kakaharapin ng CITF. The basic challenge is, that I considered is that, one, our targets are uniformed personnel. Uniformed personnel trained like how we are trained, equipped how we are equipped, and they are also thinking how we are thinking. So that's one challenge, the targets themselves. Plus the personnel that will go to my office, it has to go to a proper process. Ayon pa sa bagong head ng CITF, bagamat bago pa lang ang kanilang grupo, ay marami na silang kaso at reklamo na patuloy nilang sinisiyasat at inaaksyonan mula sa iba't ibang hinain ng publiko laban sa mga tiwaling pulis. Kaya naman, patuloy ang panghihikayat at panawagan niya sa publiko, pati na rin sa manonood ng pulis at reservists na makipag-ugnayan at dumulog sa kanilang opisina. We have two hotlines. I will mention on our smart. We have 099-8970-2286. Ulitin ko po, 099-8970-2286. For Globe, we have 099-579-52569. 099-579-52569. And we also have our Facebook account, Counterintelligence Task Force in Facebook. We are your police. We'll be acting to your complaints. Please provide us the necessary information and if possible, have the best information or complete information para po masabi natin sa tamang informasyon, mabilis ang aming aksyon. Maraming salamat. Bukal sa loob na pagtulong sa mga nangangailangan ang isinasabuhay ng Protect Incorporated. Narito po, panuuri natin ang katatapos na pagtitipon ng Protect members sa Campo Crame. Dito lamang Marso 1, taong kasalukuyan, ginanap ang ika-5 General Assembly ng Police Officers responsible for organizing, transforming, and empowering communities incorporated o Protect Incorporated. Tumagal ang programa mula ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa PNP Multipurpose Center sa Campo Crame. Pinangunahan ang pagtitipon ng Direktor ng Police Community Relations Group o PCRG, Police Chief Superintendent Gilberto D.C. Cruz na siya ring National President ng Protect. Yung assembly na to, pinagsasama-sama natin yung mga nanalo na mga pulis sa country's outstanding policeman in service. So, yung mga nakikita nyo mga nandito ngayon, mga CAPS awardees yan. Starting from 1998 hanggang sa present 2016. So, nandito sila para magkita-kita, magkapalit-palit kami ng mga idea kung ano yung magandang ginagawa nila doon sa probinsya nila o sa city nila. At tapos kung pwedeng i-apply dun sa area namin ng mga ibang Protect awardees para may bagong ideas din na ini-introduce yung bawat Protect members. Dagdag pa ni Police Chief Superintendent Cruz na patuloy ang ginagawang aktibidad ng Protect sa komunidad kahit sa anumang simpleng paraan. Ito mga Protect members, hindi mo na kailangang utusan ito eh. Ito yung mga police na on their own, in their own little way, gumagawa sila ng magagandang bagay, especially sa community. Inaalam nila kung ano yung problema, inaalam nila kung ano yung pwedeng itulong ng police. And then from there, gumagawa sila ng proyekto para makatulong. So yun ang pinaka-aim ng police. Not necessarily na kailangan utusan ka, but yung kusang palo, yung kusa ng police, dahil meron siyang puso, dahil nakikita niya yung problema at alam niya yung gagawin niyang maliit na bagay ay makakatulong sa mga komunidad o sa mga tao sa paligid niya, gagawin niya yon dahil miyembro siya ng Protect.
Nagsilbi namang pangunahing tagapagsalita si PNP Director General Ronald De La Rosa na nagbigay ng inspirational message sa lahat ng dumalo sa pagtitipon. Kasama rin sa mga dumalo sina Police Chief Superintendent Noel Constantino, Acting Director ng Directorate for Police Community Relations, Police Superintendent Carlo Magno Manuel bilang COPS 2013 awardee, Mr. Nicanor L. Torres Jr., Executive Director ng Metrobank Foundation, Engineer Demetrio Lacsamana, President ng Rotary Club of New Manila East, Attorney Ian Noel Mondragon, COPS Chairman 2017 at iba pang mga bisita. Sa kanyang mensahe ay binigyang pansin ng hepe ng pambansang pulisya ang COPS awardees dahil aniya ay sadyang kinakailangan ng organisasyon na magkaroon ng magandang halimbawa o role model sa hanay ng kapulisan. I am happy that our CAPS alumni, as you are now called, have banded together to form this organization which the rest of our men and women in the PNP can look up to for inspiration and encouragement. And I am glad that you did not rest on your laurels as CAPS awardees, but choose to continue giving your share for the good of the organization and the community that we all serve. Your 5th General Assembly comes at a time when the PNP needs all the inspiration it can get to rise on its feet following the unfortunate events of the past weeks. Dagdag pa niya ay nais niyang makita ang mga pulis na maging laman ng mga positibong balita. Maliban pa rito ay binanggit at pinasalamatan din niya ang mga alumni at bawat miyembro na bumubuo sa Protect Incorporated. Malaki ang tiwala ni Chief PNP De La Rosa na makatutulong ang Protect sa PNP lalong-lalo na sa internal cleansing program nito. I believe that Protect will be a big help to the PNP, especially in the internal cleansing program. Which is now among our top priorities. You are the exemplars of courage, outstanding work, and integrity in the service. You embody the ideals of service, honor, and justice. And I hope that you will help the PNP leadership reignite these ideas in the hearts of our fellow police personnel. Nagbigay din ng maikling mensahe si Mr. Torres, Executive Director ng Metrobank Foundation, ukol sa patuloy na pagsuporta at pakikisa sa proyekto ng Protect, maging ang pagkilala sa natatanging serbisyo ng kapulisan sa pamamagitan ng country's outstanding police officers in service. Samantala, pinangunahan din ni Chief PNP De La Rosa ang oath-taking and badge pinning of Protect members, maging ang ribbon-cutting ceremony ng Protect exhibit. Nagpasalamat naman ang mga personalidad na bumubuo ng Protect. Sana ay pagpatuloy pa nila ang kanilang serbisyo at sana dumami pa sila. And mangyayari po yon sa pagtutulungan namin at natin na maghanap po tayo ng mga deserving police officers na nasa komunidad ninyo. Nagpapasalamat kami sa mga awardees ng Protect. They are our everyday heroes, no? At dahil doon, patuloy pa rin namin ang proyekto sa paghahanap ng mga bagong awardees and deserving candidates. So we will continue this, and I advise all Protect members, yung mga COPS awardees, na continue yung gawin nila in their own little way. Gawin nila kung kaya nilang gumawa ng maliit na bagay para sa isang maliit na komunidad, o kaya nilang gumawa ng malaking bagay para sa malaking komunidad, okay lang yon. Walang sukatan ng maliit o malaki. Ang importante, may natulungan ka at masaya ka dun sa ginagawa. Sports ang libangan ni Police Officer Tucaranza ng La Union Police Provincial Office, kaya naman taas no niyang pinagsumikapan ang mapabilang sa Philippine team ng trail runners. Ang buong istorya, tunghayan natin. Bilang isang pulis at may pusong mahilig sa larangan ng sports ay may tuturing na isang katangian na pinagyayaman ng bawat isang alagad ng batas.
Lalo pa nga at kung ikaw ay mapapabilang sa isang kompetisyon na magre-representa ng iyong bansa at lalaban sa ibang bansa, ay isa rin itong karangalang maituturing. Ito ang landas na tatahakin ni Police Officer 2 Miguelito Carranza, pulis na nakadestino sa nasasakupan ng Police Regional Office 1, partikular sa Burgos Police Station, La Union at kasalukuyang nakatalaga bilang Warrant Intel Police Non-Commissioned Officer na nakatakdang lumaban sa Europa ngayong taon. Bali, napabilang po ako sa 4 na Pilipino na makikikumpit sa international trail running event which is 170 km. Bali, ito po yung tinatawag nilang Mother of Trail Running Events. Isa po ito sa pinakamahirap at pinakasikat na trail running event sa buong mundo. Ipiniliwanag din ni PO2 Carranza kung bakit siya mahilig at nawili sa pagsali sa mga trail running competition at kung sino ang nag-impluwensya sa kanya sa ganitong uri ng sports. Bali, dati po akong athlete since elementary hanggang college, pero ito po yung baseball player po ako. Bali, nagkaroon po ako ng scholarship po dahil sa sports. So nung pumasok po ako ng police, na detail po ako sa isang retiradong general na mahilig tumakbo, so siya ang nag-influence sa akin. Tapos nung na-download ako sa police station, tinuloy-tuloy ko na po yung pagtakbo hanggang sa sumali ako sa mga trail running events na dito sa bansa natin. Maliban dyan, ibinahagi rin ni PO2 Carranza ang ilan sa mga dapat at hindi nararapat gawin para maging isang mahusay na trail runner at ano ang kaibahan nito sa ibang uri ng sports. Ang trail running po kasi is combination po siya ng running and mountaineering. Kailangan po dito yung disiplina po tulad ng pag-iwas po sa bisyo, then siyempre yung determination para maabot mo kung ano yung minimithi mo, tulad po ng kung ano yung goal mo na marating o mag-top man or ma-finish yung race. Sa personal experience ko po, wala naman po siyang bawal. Depende po kasi sa respond po ng katawan po natin. Kaya sa akin, pag during race or before race, talagang tamang nutrition po yung tinitik ko. Then nagtitake din po ng vitamins, then proper training po. Ayon pa kay PO2 Carranza, buong puso rin niyang ibinahagi na kanyang pagsusumikapang pagsabayin ng training, pagpupulis at ang buhay ng isang pamilyadong tao na tunay na mahalaga sa kanya. Kaya naman may tuturing na kahanga-hanga ang ganitong gawain niya. Ito naman ang kanyang panawagan at mensahe sa mga nagnanais na tumulad sa kanya at maging inspirado sa anumang larangang nais tahakin. Magsumikap lang po tayo para marating po natin yung minimithi po natin. Manatili po tayong humingi ng gabay sa Panginoon para tayo po ay kanyang matulungan. At siyempre po nasa disiplina rin po ng isang tao po kung paano po natin dalhin na yung paninindigan po. Humihingi po ako ng suporta lalong-lalo na po sa pamunuan po ng Philippine National Police. Hinihingi ko po ang kanilang dasal at saka sa mga kababayan po natin na mahilig po sa sports. Nananawagan din po na tulungan din po ako sa kahit anong paraan po na pagtulong. Patuloy sa kampanya kontra kriminalidad ang pambansang pulisya, partikular ang Pasay Police. Panuurin po natin ang kanilang programa. To serve and protect. Layo ng Pasay City Police Station na laging makasunod sa mission and vision ng Philippine National Police. Alamin natin ang paglilingkod ng Community Service Active Pasay City Police o Pasay CPS upang mas lalo silang mapalapit sa masa. Ang Bible is a word of God. So kailangan nating ipamahagi. Hindi lang sa kapulisan kami namimigay, kundi sa mga schools at kabilang din dito yung mga drug surrenderer natin.
na kung saan ay kailangan nagabayan sila. Pumupunta rin kami sa mga eskwelahan at nagbibigay kami ng mga Bibles. Yung mga stakeholder natin, nabibigyan din natin sa mga commercial establishment, napupunta namin yan para mabahagingan sila ng mga Biblia, ng salita ng Diyos. Pamamahagi ng Biblia ang isa sa proyekto ng Pasay City Police upang makatulong sa pagbabagong buhay ng mga taong nasangkot sa illegal drugs. Maging sa mga paaralan, isa ang Biblia sa ipinamimigay nila upang magabayan ang mga bata sa tamang landas ng buhay. At upang matiyak na guided ang mga inosenteng isip ng mga mag-aaral sa elementarya sa Pasay City, katuwang sila ng Dare Philippines na maimulat ang mga bata at maiiwas sa masasamang epekto ng ipinagbabawal na droga. Yun there, it's all about drug abuse resistance education. Ito yung partnership ng PNP, DepEd, which is yung school, and yung parents ng mga children na tinuturuan po namin. Nagtutulong-tulong, parang sa ganon, patulungan namin yung mga bata na mailayo sa kapahamakan, particularly sa mga vices like yung 3 gateway drugs na sinasabi, which is yung marijuana, alcohol, and tobacco po. Drug Abuse Resistance Education. Ito ang itinuturo ng Pasay City Police Dare officers sa mga grade 5 and 6 pupils sa iba't ibang elementary school na kanilang nasasakupan. Ito ay hango sa lessons na ibinalangkas ng DARE sa Estados Unidos na nabuo noon pang 1983. Napakaganda ng programa ng DARE na ito kung saan napapanahon kasi dahil nga sa Oplan Double Barrel kasama yung sa demand reduction. So, nag-iikot kami sa eskwelahan na yan ay pamula lesson 1 hanggang lesson 10 ay kailangan mong matapos yan. So, tinuturuan mo yung mga bata na maging ma-educate sila by how to say no to drugs. Kung paano natin maiiwasan yung mga masasamang bisyo. And of course, hindi lang masasamang bisyo, kasama rin dyan yung tinatawag nating anti-bullying. Na kung saan yung mga bata natin ay maiiwas gumamit ng droga at kung paano makaiwas sa pambubuli ng kapwa kaklase. Before na mag-conduct ka ng their lecture, ay coordinated ka muna sa tinatawag natin division school natin. Ano? Kasama division school, ang school principal, ang kanilang master teacher, ang kanilang advisor na hindi ka pwede basta na lang pupunta sa eskwelahan nang walang proper coordination dyan. Ang DARE program is mayroon itong 10 lesson. Including na dyan sa mga 10 lesson na yun, andyan na yung introduction, yung facts about the alcohol and the tobacco. Andyan na rin po yung sa stress, sa peer pressure, which talagang napapanahon para sa ating kabataan. At least yung mga lesson na ito is yung makakapagbigay ng mga magagandang information on how to say or to avoid those vices na na-encounter ng ating mga kabataan. 10 days po siya. Hindi po kami pwedeng lumagpas ng lesson. Hindi po kami pwedeng mag-jump up to lesson 4 kung hindi po namin na-tackle yung lesson 2 and 3. So, curriculum po siya talaga. Booklets, workbooks, visual aids, and PowerPoint presentations. Ilan lang ito sa teaching tools na ginagamit ng ating mga pulis. At para mas maging vocal ang mga mag-aaral sa kanilang mga saloobin, isa sa teaching tools na ginagamit ng Pasay CPS DARE officers ay ang tinatawag nilang DARE Box. Ang DARE Box po ay isang tools na ginagamit ng DARE lessons. Bago mag-umpisa po ang klase, ang mga bata ay naghuhulog ng kaprasong papel na may katanungan. Pwede pong ito'y personal, kung tungkol sa pagkatao namin mga DARE officers, o katanungan kung mahirap maging pulis, at minsan po nagbibigay sila ng mga impormasyon katulad ng mga kung sino yung mga nagtutulak sa lugar nila, sino yung mga drug dependent, at ganun din yung mga hinaing nagiging problema nila sa bahay nila at saka sa problema nila bilang isang estudyante na sinasagot namin yun araw-araw para matulungan din yung mga kabataan. At yung mga tanong naman na medyo sensitibo, yun ay nire-refer naman namin doon sa opisina, for example, tungkol doon sa child abuse. So pag may mga ganong tanong, hindi po namin binabasa, but we make sure na it is confidential. At yun naman po ay ipinapasa namin sa tamang ahensya katulad ng Women's Desk, yung sa guidance ng school, para tulungan po yung bata na mayroong ganong mga problema. Pagkatapos maturuan ng lessons 1 to 10 ang mga bata, isang culminating activity ang isinasagawa bilang graduation ng mga kasali sa DARE seminar.
This coming March 16, isasagawa sa Cuneta Astrodome sa Pasay City ang graduation ng mga grade 5 and 6 pupils na sumailalim sa DARE program. Ang DARE program ay pinasimulan sa pamamagitan ng inisyatibo ni former President at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada at ng Executive Vice President ng DARE Philippines na si Attorney Donna Gasgonia. Sa partisipasyon din ni NCRPO Director Oscar Albayalde, SPD Director Tomas Apolinario at sa pangunguna ni Pasay CPS Chief of Police, Police Senior Superintendent Lawrence Coop. Kapag ka nalaman nila yung mga consequences ng paggamit ng mga illegal na droga, doon pa lang matatakot na silang subukan or gawin yung mga negative effect ng drugs. Mas maganda silang turuan sapagkat mas maa-adapt nila ng mas mabilis at makakapag-isip sila ng maayos na kapag ka ito ay ginamit ko, ganito ang mangyayari sa akin kasi hindi pa nila nasusubukan yung mga ganitong uri ng droga na ipinagbabawal ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po ngayon, yung sa ating laban kontra droga, yun po, say no to drugs. Sa akin po, personal na opinion ko po, halos lahat ng krimen nag-uugat sa paggamit ng illegal na droga. Kaya yun po, sa ating mga kabataan na nagdadalawang isip para yung mga gustong sumubok, ay sinasabi ko po huwag na kasi wala pong magandang maidudulot ang droga sa atin. Gusto mo yung no thanks, bawal ako ng alak, masama sa katawan yun. Very good! Narito ang mainit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Nakatakdang magpatupad ng 3-strike policy si Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa sa lahat ng police officials sa buong bansa. Nakasaad sa ilalabas na memorandum na agad tatanggalin sa pwesto ang bawat commander mula sa pinakamaliit na unit ng PNP hanggang sa regional director kung ang kanilang tauhan ay mapapatunayang sangkot sa mga operasyon ng iligal na droga, pangungutong at iba pang katiwalian. If the regional headquarters, there are three provincial directors who were relieved. Based on these reasons, the regional director will be relieved. If at the district level, if 3 station commanders were relieved based on these reasons, the district commanders will be relieved. And at the provincial level, if 3 chiefs of police stations are relieved based on these reasons, the provincial or city directors will be relieved. Nais ng pamunuan ng PNP na maipatupad ito sa lalong madaling panahon bilang bahagi ng kanilang isinasagawang internal cleansing. Nakatakda rin silang bumuo ng oversight committee na tututok sa mga kasong kanilang iniimbestigahan. Kasi may ibang mga commander dyan na nagpo-position lang just to enjoy the perks of being a commander. Ayaw magtrabaho, ayaw makialam sa kalukuhan ng kanyang tauhan hanggang sa naging sindikato ng mga tao niya. Muli namang nagbabala si De La Rosa sa lahat ng mga tauhan ng PNP na kahit simpleng paglabag kung palaging ginagawa ay maaaring magresulta sa mabigat na parusa. As I have said, nobody is indispensable dito sa ating organization. Not even myself. Including myself, I am dispensable. I can be relieved anytime. Kinumpirma ni PNP Chief Ronald De La Rosa na binisita niya si Senator Leila de Lima noong Biyernes ng gabi para makita kung maayos ang kalagayan nito sa detention cell. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, humingi muna siya ng pahintulot kay de Lima kung papayag itong pumasok at kausapin siya ng PNP Chief. Nang magkaharap ang senador, personal niyang tiniyak ang seguridad nito habang nasa loob ng PNP Custodial Center. Ayon kay PNP Chief, wala namang special request si de Lima. Sabi ko sa kanya, kung security yung problema mo, ma'am, very secured ka dito. Wala kang problemahin. Safe na safe ka. Tinanong ko pa nga na kung okay lang ba sa kanya yung one. Sabi ko, di ba ma'am, may asthma ka? Kung okay lang sa'yo yung... Bago kasi pintura yung wall doon, yung isang side. Sabi niya, okay, kaya mo daw niya. Wala akong problema.
Samantala, kinumpirma rin ni PNP Headquarters Support Service Acting Director Philip Phillips na bumisita rin kay De Lima si Vice President Leni Robredo at CHR Chairperson Chito Gascon noong weekend. The Senator was also told to give us a list of those authorized visitors that she wants. So she furnished us a list. Yan, pwede po bumisita based on visitation hours. All the others have to make a formal request subject to approval of the Chief PNP. And of course, her consent if she wants to be visited by that person or not. Maaari namang bumisita sa senador ang kanyang mga taga-suporta sa itinakdang visiting hours na 1:00 hanggang 5:00 ng hapon tuwing Martes hanggang Biyernes at 8:00 ng umaga hanggang 5:00 naman ng hapon tuwing Sabado at Linggo. Hawak ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 15 Chinese nationals at isang Pilipino na nagpapatakbo umano ng illegal online gambling. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng PNP ACG ang opisina ng YD International Incorporated sa Pasig City na isang taon nang nag-ooperate ng virtual games nang walang permit mula sa Philippine Gaming Corporation. Ayon kay PNP ACG spokesperson Police Superintendent J. Guillermo, mga Chinese national ang target market umano ng mga ito. They are requiring a bettor to open an account from China. You can view it in China. So you cannot play or put your bet online without a Chinese bank. And you will be using also a Chinese phone number. Hindi naman naabutan ng mga pulis ang sinasabing may-ari ng kumpanya na sina Jonah T. at Mika Wang. Ayon sa ACG, tourist visa lamang ang hawak ng mga ito at ang ilan pa dito ay expired na, habang nagsilbi naman taga-ayos ng mga dokumento ang nahuling Pinoy. The role of the Filipino is like an interpreter, and he is responsible in leasing or signing in behalf of the company. Susuriin naman ng mga otoridad ng mga nakumpiskang computer sets, printers, routers, cellphone, bank cards, digital storage at iba pang dokumento sa kanilang opisina. Ang mga naaresto ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Posible rin umanong magkaroon ng pananagutan ang may-ari ng building na inuupahan ng mga suspect. Kinumpirma ni Quezon City Police Director Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar na anumang oras ay maaari nang sumuko ang sospek sa pagpatay sa rider at IT expert na si Anthony Mendoza noong Sabado sa D. Tuazon Street, corner Quezon Avenue. Ayon kay Chief Superintendent Eleazar, nakipag-usap na sa kanilang abogado ng sospek na si Fredison Atienza para alamin kung ano ang mga dapat nilang ihanda oras na sumuko na ang kanilang kliyente. Gayunman, walang sinabi ang abogado kung kailan planong sumuko ni Atienza. Merong pumunta doon na lawyer niya, requested by the family na makapag-usap sa amin to explore kung ano ang mga dapat gawin. Na-recover na rin ng QCPD ang puting Toyota Land Cruiser na may plate number AHA 3458 na umano'y gamit ng sospek nang mangyari ang insidente. Una na ring napag-alaman ng QCPD na expired na ang caliber 45 STI pistol at Glock 9mm pistol na nakaregister sa pangalan ni Atienza. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang manhunt operation sa suspect. He is considered now as armed and dangerous. Tiniyak naman ng QCPD na oras na maayos ang kaso laban sa mga sospek ay sila mismo ay magsasampa nito. Muli namang nagpaalala ang QCPD sa mga motorista para makaiwas sa road rage. Isipin natin sa mga motorista na walang lugar ang yabang at tapang sa lansangan. Dinitalya ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang umano'y tangkang pagpatay sa kanya ng Maute Group. Nangyari ito noong January 25 nang dumalo siya bilang guest speaker sa isang event sa kanyang alma mater sa Mindanao State University sa Marawi City. Merong isa sa kanila babaril sa akin. Yung operasyon na yun ay supervised by one of the Maute brothers na nandun talaga sa binyo, doon sa binyo ng aking pinuntahan. Bukod sa pagbaril, plano rin umano ng mga grupo ang pagpapasabog sa kanyang sasakyan. Base doon sa assessment na yon ng naka-recover ng mga bomba doon sa loob ng campus. Di ba, may the following day may na-recover sila na IED doon sa loob mismo ng Emisyo campus.
Nakumpirma ang umano'y pagtatangka sa kanyang buhay nang maaresto ng mga otoridad ang isang Yemen Alonte na umano'y miyembro ng Maute Group. Yung nanggagaling sa bibig mismo noong isang suspect na involved doon sa karnaping ng sasakyan na nabuhay, na hindi napatay. At yan yung kanilang in-interrogate. Ikinatuwa naman ng hepe ng pambansang pulisya na hindi nagtagumpay ang masamang plano ng Maute Group. Nakita doon lang na heavily guarded ako dahil nga marami ring mga maranaw na nagmamahal sa akin, yung lalo-lalo na yung MSU community, Mindanao State University community. They were very happy na nandun ako sa aming campus. Kumbinsido ang general na may kinalaman sa droga at trabaho ang motibo ng planong asasinasyon. This Maute Group is being fed with drug money, di ba? Nabubuhay ito sa drug money, then maybe nasaktan sila sa ating drug war. So, yeah, that's my own opinion only. Tiniyak naman ng PNP chief na hindi siya natatakot at mas lalo pang hihigpitan ang kampanya kontra droga at mga terorista. Alam ko hindi ko papabayaan ni Lord. God is always with me wherever I go. Hindi maipapangako ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na hindi magiging madugo ang pagbabalik ng gera nila kontra iligal na droga. Aniya, hindi ito maiiwasan lalo't may mga kriminal na palaban at hindi papahuli ng buhay sa mga otoridad. It depends. Kung resistance ay if they resist, if they want it to be bloody, then we will give it to them. Pero pag they do not endanger the lives of our operatives, then why bloody? Gayunpaman, tiniyak ng PNP chief na piling-pili ang mga pulis na isasama sa bubuuhin nilang bagong grupo na magsasagawa ng mga operasyon kontra illegal drugs. Mas mabuti anyang bagitong pulis ang kanilang makakasama kaysa mga matatagal ng pulis na sangkot naman sa korupsyon at anomalya. Marami ang mga new blood na yun na lang, lacking in skills, lacking in experience, but with a pure heart, equipped with a fervor to work for the country. Suportado naman ni QCPD Director Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar ang pagbabalik ng drug operations ng PNP kasunod ng pagdami ng mga nagtutulak ng illegal na droga sa mga barangay. Sa report kasi na receive natin through text message, diretso sa akin. At the same time, pati na rin yung mga feedback coming from the barangay officials in the community, particularly sa punong barangay, talagang nagkaroon, na-witness nila yung pamamayag pag-ulit. Sa ngayon, hindi pa masabi ng hepe ng pambansang pulisya kung kailan ang opisyal na pagbabalik ng kanilang war against drugs matapos itong bigyan ng go signal ng Pangulo. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police at ang PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o report sa amin ng inyong reklamo at sumbong upang mabilis po natin itong maaaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang Police at Your Service sa Facebook, i-like ang Police at Your Service page, at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRD. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line, i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari din po kayo mag-text sa text bato or 2286 o tumawag sa hotline 911 o kaya naman ay mag-email sa policeatyourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untbweb.com at para naman sa mga episode na gusto nyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV News and Rescue. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel ng UNTV News and Rescue. Ako po si Police Chief Inspector Kimberly Esteban Molitas, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office.
At bago tayo magpaalam, gusto ko munang batiin ang aking co-host na kasamang taga-Cordillera ng maligayang pagbati sa iyong karawan mula sa UNTV News and Rescue at sa buong hanay ng PCRG. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, sa Director ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Ako po si Police Superintendent Elmer R. Sereno ng Police Community Relations Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan, Para sa mamamayan. Police at your service.